our final inheritance, yung redemption ng ating katawan. Yung tinanggap po natin yung katawan na hindi na nabubulok. Pag sinabing incorruptible, mga kapatid, you cannot grow old anymore. And you will never have disease anymore. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na tatanda. At mangyayari po ito, mga kapatid, anytime now, the rapture. Amen, mga kapatid? We will have a brand new body, incorruptible and immortal. Hindi po tayo floating spirit. Mayroon po tayong katawan, laman, at buto. Kaya dito sa verse 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kapag yung mortal ay, sabi daw, this mortal must put on immortality. At tayo pong lahat, at sasabihin, mga kapatid, nasaan ang kamatayan? Nasaan ang iyong tagumpay? Nasaan? Sa English kasi may yung Hades. May Hades. Hades. Oh hell, where is your victory? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya pag tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, pinalalaya po tayo noon sa kautusan. Wala na po tayo sa kautusan ni Moses. Tayo po ay nasa espiritu na. Kautusan ng espiritu. O yung buhay. Nasa espiritu na po tayo ng buhay. Yan po. At dito, mga kapatid, sa verse 50, pag tinuloy natin yung basa sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tagumpay na sinasabi dito, mga kapatid, yung nagtagumpay tayo sa kamatayan, nagtagumpay po tayo doon sa Hades. Walang mamamatay, mga kapatid. Walang pupunta ng Hades. Walang pupunta ng impyerno. Nagtagumpay po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Na kapag gumawa ka ng mabuti, hindi ka mapupunta sa impyerno. Hindi po, mga kapatid. Kahit gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa impyerno sapagkat tanging ang ating Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas po natin. Hindi yung ating mabubuting gawa. Yan po. Kaya sabi diyan, magpasalamat tayo sa tagumpay na ibinigay po sa atin. Sino nagbigay ng tagumpay sa atin? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagtagumpay po tayo sa kamatayan at doon sa impyerno. Ay ang tao, mga kapatid, nalagutan ng hininga, diretso po ang kanyang espiritu doon sa ating Panginoon. Ang natitira po dito, yung kanyang katawang lupa. Sapagat ang ating katawang lupa ay mapapalitan pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig po, kaya sinasabi doon na sa isang tinig, sa isang tunog ng trumpeta, pag tunog ng huling trumpeta, babangon ang mga namatay na. Yung namatay na, hindi lahat ng namatay, mga kapatid. Yung namatay lang na kay Kristo. Yung namatay na merong Kristo na tinanggap nila ang ating Panginoong Jesucristo. Sila yung mabubuhay. Pero yung walang Kristo sa kanilang puso, mga kapatid, kahit anong tinig, hindi nila maririnig. Kaya mananatili silang patay. Mabubuhay lang sila pagdating ng white throne judgment. Amen? At yun ay pagkatapos po ng 1,000 years ng rule ng ating Panginoon sa Kristo. Yung millennial rule, yung pinakadulong-dulo na yung mga kapatid. At sila ay bubuhayin para lang dalhin, bigyan ng katawan para sa impyerno. Ang sabi dito sa verse 48, ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit.
Amen po. Ang katawang panlangit, walang kamatayan. Tama po. Ang katawang panlupa ay mayroon pong kamatayan. Kaya pinapalitan yung katawang panlupa ng katawang panlangit. At hindi po basta mangyayari yon kung hindi dahil sa ating Panginoong Kristo. Namatay ang ating Panginoong Kristo upang tayo po ay mabuhay at magkaroon ng katawang panlangit. Amen? Yung katawan ng Panginoon na bayugay sa krus, nakita natin, siya ay namatay. Hindi siya namatay para sa sarili niya, mga kapatid. Namatay po siya para sa atin. Amen? Kaya hindi ka na mamamatay kasi yung kamatayan natin ay dinanas na ng ating Panginoong Kristo. Siya yung namatay para sa iyo. Amen po, mga kapatid. So kaya kapag tinanggap mo si Kristo, mga kapatid, hindi ka na mamamatay. Pag sinabing hindi ka na mamamatay, pag sinabing hindi ka na mamamatay, kahit mamatay ka, malagot ka ng hininga, ikaw ay mananatiling buhay sa Panginoon. Ang espiritu mo, diretso ka sa langit. Amen po? Pero kung ikaw ay wala sa Panginoon, mga kapatid, kapag matay ka, no? Diretso ka sa impyerno. May Hades. Amen po? Naalala nyo yung istorya ng mayaman at ni Lazarus? Kung papaano si mayaman, nakita niya kung nasaan si Lazarus, naroon po. Hindi po magkahiwalay po yung pesto po nila. Mataas yung lugar ni Lazaro, mababa yung lugar ng mayaman. At nakikiusap yung mayaman kay Abraham na puntahin yung si Lazaro doon sa kanyang kamag-anak na nabubuhay pa. Kapatid na sabi niya, mas masama pa kaysa sa akin. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang nananalangin, dito sa Bible, ang nananalangin yung mga namatay na. Hindi po yung buhay ang nananalangin sa mga namatay. Yung patay, na nandun na, nakita na nila, naranasan na nila, ang impyerno, sila yung nananalangin doon sa mga nabubuhay pa. Yan po ang sabi sa Bible. Yun po mismo ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito, maliwanag dito mga kapatid, na yung katawan natin na panlupa ngayon, papalitan. Kaya hindi po totoo yung sinasabi na kapag namatay ka, saan ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po mga kapatid. Kaya nga naparito ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid, para tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng personal na relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Kung isipin nyo mga kapatid, mula doon sa dilim, dinadala ka ngayon sa Panginoon sa liwanag. You have passed from death to life. You have passed from darkness into light. Mula sa dilim, dinala ka sa liwanag. Mula sa kamatayan, dinadala ka ngayon sa buhay. Kaya ang buhay natin ay na kay Kristo. Kaya maintindihan niyo kung bakit sinabi ni Pablo mga kapatid na sabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Ang nagbigay ng tagumpay sa atin, walang iba ang ating Panginoong Kristo. No? Ang ating Panginoong Kristo nagbibigay ng tagumpay sa atin. At kapag tinuloy natin yung basa, verse 57, sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang tinutukoy niya mga kapatid, yung tagumpay sa kamatayan. Kaya ang na kay Kristo ay nagtagumpay ka na. Sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 25, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita. Kaninong salita? Salita ng ating Panginoon Kristo. Siya ang nagsasalita. At sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi po sinabi na pag ang tao namatay, susunod, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Ang sabi dito, ang nakikinig ng aking salita at sumusunod sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Hindi na siya hahatulan. Amen. Kaya ganun halaga sa Panginoon yung tanggapin mo ang ating Panginoon Kristo sapagkat hindi ka nahahatulan.
Bakit hindi ka nahatulan? Sapagkat si Kristo ang nahatulan para sa iyo. Yun ang iniisip natin. Kaya natin tatanggapin si Kristo sapagkat siya ang tumanggap ng hatol mo. Siya ang tumanggap ng parusa mo. Siya ang tumanggap ng kamatayan mo upang ikaw ay mabuhay. At ang buhay na binibigay ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi buhay para dito sa lupa. Buhay na panlangit. Buhay na malinis, yun ang binibigay ng Panginoon. Kaya isang tao nabubuhay dahil sa pagkakilala niya kay Kristo. Doon siya nabubuhay. Gumagawa siya ng mabuti. Hindi sa gusto niyang gumawa ng mabuti. Gumagawa siya ng mabuti sapagkat ang buhay niya ay na kay Kristo. Ang buhay mo na kay Kristo, hindi mo hawak ang buhay mo. Ang buhay mo ay tinanggap mo sa ating Panginoong Kristo nung ikaw ay makipagrelasyon sa Kanya bilang siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pag tinuloy natin yung basa sa verse 58, itutuloy natin yung basa, verse 58. Bible po ang binabasa natin. Hindi po ako nagsasalita dito. Yung Bible ang binabasa natin. Sa verse 58, ang sabi nito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yung, amen? Maging masipag kayo sa paglilingkod. Sabi niya, ano ka? Paano ba maglingkod sa Panginoon? Yung paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, yung ganitong nakikinig tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon yan. We honor Him. We wait on Him. Pinahalagahan natin ang salita ng Diyos. Pinahalagahan natin ang araw ng linggo. Amen po. Nagbibigay tayo ng kalakasan sa ating kapwa. Bakit? Kahit hindi natin sinasabi, mga kapatid, yung ginagawa natin, para na rin natin sinabi na ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Kung ikaw nasa bahay lang ngayon at araw ng linggo, parang mo sinasabi, mga kapatid, ang araw ng linggo niya sa bahay. Hindi. Ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Hindi yan para sa iyo. Sinasabi mo yun kahit hindi mo sinasabi, pero yun ang nakikita sa iyo. Yun ang liwanag na nakikita sa iyo, pinahalagahan mo ang araw ng Panginoon. At pinakikita mo na ang Diyos mo ay buhay. At hindi natutulog. At alam lahat ng iniisip natin, alam lahat ng ginagawa natin. Amen? Ganon ang nais ng Panginoon sa atin na malaman. Kaya sabi niya, magpakasipag kayo sapagkat alam ninyo na hindi nasasayang ang inyong ginagawa para sa Kanya. Alam natin ang Diyos, mga kapatid, hindi nakikita. Kaya nga tayo nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Hindi yung pananampalataya na naniniwala ka lang. Yung nananampalataya ka, ibig sabihin, nanggagaling yun sa pakikinig at pakikinig mo ng salita ng Diyos. Sabi dito, mga kapatid, paano ka mananampalataya kung wala ka namang napapakinggan? Paano ka naman makikinig kung walang nangangaral? Ganon ang pananampalataya. Kung walang mangangaral, paano ka makikinig? Alam niyo, ang 1 Corinthians, mga kapatid, ay mga Kristiyano to, tumanggap na to sa Panginoon. Pero ang tawag ni Pablo dito ay mga babies. Mga bata pa sa pananampalataya. Tingnan niyo ha, kung bakit sinabi ni Pablo na mga bata pa sila sa pananampalataya. Sa chapter 3, basahin po natin. Verse 1, sabi dito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. So, ano po sila? Mga sanggol pa. Mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Pag sinabi mga sanggol pa, mga bata pa sila sa pananampalataya. Amen po? At ang sabi dito, mga kapatid, verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya yon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So, nandito yung pamumuhay ayon sa laman at pamumuhay ayon sa Espiritu. Tama po ba? Yung namumuhay ayon sa laman, sinusunod nila yung kanilang laman, yung pita ng laman, yung nais ng laman. Ano bang nais mong araw na to? Ano bang gusto ng laman mo ngayon?
Matulog. O, ano pa? Yung laman mo, anong gusto mo? Magpahinga. O, di ba? O, kumain. Ganyan. Anong gusto ng laman mo? Yun yung laman eh. Tama ba? O, mamasyal. Maging masaya ka, di ba? Amen. Pero yung pamumuhay sa Espiritu, ano naman yun, mga kapatid? Yung pamumuhay sa Espiritu, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita. Sa mga salita. O, hindi sa pagkain. Sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po. So yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, mga kapatid, yun yung pagkain espiritual. Kaya kailangan natin mabuhay yung espiritu natin. Sapagkat yung espiritu natin, pag nabuhay yan, yan ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Buhay ka pag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, na pagdating sa salita ng Diyos, tulog. Inaantok. Wala ng gana. Bakit? Kasi patay ang espiritu. Walang gana yung espiritu. So, unti-unti, mga kapatid, kaya nga, faith comes by hearing and hearing, hearing and hearing and hearing. Yung salita ng Diyos, sabi nga, my spirit, my words, they are spirit, and they are life. So, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, they are spirit, and they are life. It gives life to your spirit. Kaya the more na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, the more nagkakaroon po tayo ng buhay. Nadadagdagan yung buhay po natin. Hindi yung buhay sa physical, kundi buhay sa spiritual. Sa umpisa, medyo wala kang gana. Sa umpisa, tinatamad-tamad ka, inaanto ka. Pero patuloy ka lang, kapatid. Patuloy ka lang, Brad. Patuloy ka lang, sister. Unti-unti yan, nasasanay ang espiritu mo. At kapag nasanay ang espiritu mo, hahanap-hanapin mo na ang makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat buhay na, hinahanap mo na. Parang ganito, mga kapatid, ang baby. Hindi mo naman siya agad bigyan ng yung sanggol. Diba? Hindi naman agad ang subuan pa agad ng gatas yan. Tinatikim-tikim muna yan ang yung gatas ng ina. Diba? Yung unang gatas ng ina. Ano yun? Yung breast milk. O, yun. Pero hindi bigla. Pakunti-kunti lang. Kasi hindi naman siya sanay sa ganun. Pero pag nasanay na siya, lumalakas na siyang kumain, at yun ang doon siya nagpo-progress, doon siya lumalakas, doon siya lumalaki. Hindi siya lumalaking lampa, hindi siya lumalaking hindi makalakad, no? Isipin mo yung sinusuplayan niya, yung buong katawan niya, mga kapatid. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kaya kapag tayo, puspos, puno tayo ng salita ng Diyos, puno tayo ng Espiritu, puspos tayo ng Espiritu Santo, nag-flow po ang Espiritu Santo sa atin, puspos tayo, pag sinabi puspos, you are filled. The Holy Spirit nag-flow, mga kapatid. No? Kahit sa problema, kahit anong sitwasyon sa buhay natin, alam natin ang Panginoon lagi mong kasama. Nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka nawawala ng tiwala sa Diyos. Amen po, lagi kang tiwala, lagi kang umaasa sa ating Panginoon. Kapag itinuturo ng mga leader ang rapture o itong pagbabalik ng Panginoon, rapture yung first phase, mga kapatid, yung magkaroon tayo ng katawang hindi nabubulok. No? Pag pinangangaral ko sa atin, ay encourage natin ang tao na magtrabaho ng mabuti. Work hard, study hard. Kung estudyante ka, mag-aaral ng mabuti. Kung magulang ka, pagbubutihin mo yung pagiging magulang mo. Amen po. Sapagkat alam mo na ikaw ay kasama doon sa babaguhin ng Panginoon. Umaasa ka. Amen? Sabi diyan, be steadfast, be immovable. Therefore, kaya nga sabi diyan, ang resulta nito, pag nalaman natin ito, mga kapatid, pag naintindihan natin ito, nagganito pala mangyayari sa buhay natin, hindi tayo nag-iintay ng kamatayan natin, mga kapatid. Nag-iintay tayo ng pagbabago, yung papaguhin ng Panginoon, yung ating katawang nabubulok ng papalitan ng katawang hindi nabubulok. Yung ating katawan na may kamatayan, mapalitan ng katawan na walang kamatayan. Tumatagos, mga kapatid. Amen? Oh, hindi ito, hindi katang-isip, mga kapatid. Ito ang talagang mangyayari. Alam nyo, personally, ganyan ang alam ko noon, mga kapatid. Akala ko, hinihintay ko lang yung mamatay at alam ko, haharap ako sa Panginoon. Hindi po yun, mga kapatid. Dito pa lang, ngayon pa lang, alam mo na meron kang kaugnayan sa Panginoon. Meron kang agreement, meron kang kasunduan, meron kang, kumbaga sa asawa, may asawa kaya.
may title ka sa Panginoon. You are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay niligtas ng Diyos. Ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Ikaw ay binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Amen? Kaya nga ito, mga kapatid, hindi po, dahil dito, tayo po ay nagkakaroon ng inspirasyon. Tayo po ay lalong nagsusumikap na makalapit sa Panginoon. Lalo natin gustong matuto. Lalo natin gustong mapalapit sa Panginoon dahil po sa ganitong pangangaral ni Pablo. Amen po? Amen? So, sa verse 58, sabi niya, kaya nga. O, di ba? Bakit kaya nga? Bakit naging kaya nga yan? Bakit niya sinabing kaya nga? Kasi tinutukoy niya yung rapture in a twinkling of an eye, di ba? In a moment, babaguhin ka. That is rapture. In a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, babaguhin tayo. At dahil dito, sabi niya, kaya nga, magpakatatag ka, maging matibay ka, at maging masipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi po yung mga pare, hindi po yung mga pastor. Lahat po tayo, kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, yung maglilingkod ka. Yung akala natin, ay, hindi naman ako naglilingkod eh. Ano yun? Bakit? Hindi naman ako pastor eh. O hindi naman ako elder eh. Hindi po. Kahit kabataan ka, naglilingkod ka sa Panginoon, mas nakinilala mo ang Panginoon, that is serving God. Because you honor God. Paglilingkod mo yun, yung makilala mo ang Diyos mo, naglilingkod ka nun. Bakit? Nakikita sa'yo eh. Nalalaman ng ibang tao na ganun pala yun. Ganun pala yung kumikilala sa Panginoon. Lumalapit sa Panginoon, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yung pag sinabing naglingkod ka sa Panginoon, ay sila lang yan, sila lang pastor yan eh. Yan, hindi po sa pastor yan, mga kapatid. Yung pastor ginagamit lang po ng Panginoon. Amen? Sila lang nabigyan ng ganyang pribilehiyo para magturo. Amen? Pero, magkakapareho po tayo dito sa harapan ng Panginoon. Iisa lang po ang kaligtasan natin. Lahat ng tao sa kaligtasan, believe in the Lord Jesus Christ, that He is your Lord and Savior, and you shall be saved. God raised Him from the dead, you shall be saved. Isa lang po ang kaligtasan po natin. Pero lahat po tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang reward, mga kapatid, yung mga pastor lang, hindi po. Lahat po ng tao, lahat ng nananampalataya ay may paglilingkod sa Panginoon. Binigyan ka. Alam niyo yung mga kilala mo ang katotohanan, dati sa talent. Yung malaman mo ang katotohanan, dati sa talent na tinanggap mo sa Panginoon. Dahil yung iba, hindi nila, sinasara nila ang isip nila, ayaw lang pakinggan, ayaw lang makinig. Kaya nga may instruction, mga kapatid, as I said, mga kapatid, kaya may instruction dito sa kung paano binavalue yung panahon natin sa panahon natin ngayon. Kapag malapit na, sabi, malapit ng anytime kasi, babalik ang Panginoon. We are in the last days, mga kapatid. Nakikita ko ngayon, kung titingnan nyo yung balita sa about Israel, nakikita nyo, still, nandun ang gera. Nandun ang labanan. Walang pagkakasundo. Alam nyo, ang Israel, yan yung centerpiece ng prophecy ng timetable. Timetable ng Panginoon, yung Bible. Sila yung timetable. Pag nawala ang Israel, mga kapatid, wala na po mundo. Kasi sila talaga ang sentro. Yung Israel. Kaya mahalaga yung Israel. Ano yan eh? Kapatid natin yan. Tayo Gentile, sila Jew. Tingnan niyo si Jesus Christ. Ano ba ang bayan ni Jesus Christ? Pilipino ba si Jesus Christ? Hindi po. Si Jesus Christ ay isang Hudyo. Kababayan po niya ang Israel. Kaya sila ang ililigtas ng Panginoon pagdating ng second coming. Not the rapture. Because rapture, Jesus comes for us, for the church. And the second coming, Jesus comes with the church or Israel. Ayun, titingnan natin yung mga kapatid. Bago mag-umpisa ang 7 years tribulation, meron pong magaganap na mystery. In a twinkling of an eye, in a moment, at the last trump of God, the dead will rise first, and we shall all be changed. Amen. So, kaya dito, sa pinag-aaralan po natin, mga kapatid, kung paano po natin ito binavalue yung panahon natin ngayon, malapit na pala bumalik ang Panginoon, malapit na dumating ang Panginoon, hindi tayo parang nababaliwala, tatamad-tamaran, mga kapatid. Hindi po, ang nais ng Panginoon yung tayo po ay maging masipag sa gawain.
Meron isang parabola mga kapatid na sabi ng Panginoon, nung binigyan niya ng talent yung sampung servant, binigyan niya ng talent. At ang bilin niya mga kapatid, sabi niya, do business until I come. Hindi kung kailan, malapit na bumalik ang Panginoon, tigilan na natin ito, malapit na, hindi. Lalo kang magpakasipag sa gawain. Tingnan niyo, basahin niyo po sa chapter 19 ng Luke, verse 13. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Sa ibang salin kasi mga kapatid, meron pa ibang version niya, kasi ito business father's business. Yung be occupied till I come. Ibig sabihin, tayo gusto maging busy po tayo sa Panginoon. Lalo tayong magpakasipag sa Panginoon. Yung sipag mga kapatid, paano ba tayo magpapakasipag? Yung magkaroon ka ng puso sa salita ng Diyos. Yung magkaroon ka ng puso magbasa ng Bible. Sino nagbabasa ngayon ng Bible, mga kapatid? Bihira naman yung nagbabasa ng Bible ngayon. Alamin mo mabuti. Bakit? Kasi isang araw gagamitin ka ng Panginoon, may papaliwanag mo ito Kaya sabi ng ganyan-ganyan ni Pastor, magturo-turo. Sabi, sa tingin mo, ganun yun. Kapatid na basta magaling lang, hindi po. Tinuruan siya ng may nagturo sa kanya at nagbigay ng puso para mag-aral. Amen? Yung magbasa para, yun, nagagamit na maituro mo, maishare mo po ito sa iba. Hindi lang yun. Yung maging masipag ka sa gawain, sa mga ministry, like sa church, may mga ministry po tayo. Music ministry, mga mission, outreach, sa mga youth, sa mga kung anong outreach, di ba? Social outreach, na pagyaya, pag-akay sa Panginoon, maging masipag tayo doon. Amen? Yung pagdalo-dalo natin ng araw ng linggo, maging masipag tayo dyan, mga kapatid. Tama po ba? Amen? Dito lang sa ating mga kapatid, pag halimbawa, hindi ka na umatid, o di ba, ano nararamdaman natin? Alam niyo, naisip ko lang mga kapatid, akala natin, yung pag-attend natin ng linggo, paglilingkod dyan Di ba? Yung lahat ng ginagawa natin, paglilingkod sa Diyos yan Pasat sa Panginoon. Yung magsimba ka, paglilingkod yun Paano ka naglilingkod? Kasi pag dumalo ka mga kapatid, hindi mo alam, nagiging kabilang ka ng church. Pag nagiging kabilang ka ng church, nagbibigay ka ng inspirasyon sa ibang kapatid mo. Nagbibigay ka kalakasan. Nagsasabi sila, yung bang lumalakas ka. Kumbaga yung puwersa, sa puwersa, di ba? Nakakadagdag ka O, di ba? Lumalakas tayo kasi dumadagdag. Kumbaga may, ano ba yung tawag yung hilangan ng yung tago, di ba? Sabi niya, wala si mahuhuli na makukuha na tayo. Di ba? Ganun, makukuha ka na mga kapatid, yung tago ba? Sino yung naglalaro ng tago ba dito? Ako lang. Pag may youth camp tayo, mag-tago nga tayo. O, di ba? Yung tago-bor. Nasa siya lang. Tawagin mo na. Nakuha niyo po? Amen? Tayo yung lumalaban Kumbaga, ibig sabihin, tayo ginagamit ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi na, isang katawan tayo dito, pero hindi umaten yung isa sabi niya, bahala na sila. Hindi mo alam, lahat tayo may laban dito Nakuha niyo po? Halimbawa lang mga kapatid, ako bilang pastor, di ba? Pag may problema ako, bahala na sila dyan. Sino Christian? Nakuha niyo po? Di ba? Kaya, ibig sabihin, sa labanan, ganun Kahit naman sa sundalo, military, mga kapatid, pag tinamaan ka, huwag kang hinahina. Tinamaan naman, sakit. Sabi, uwi na tayo, kung na tayo lumabas. Kaya alam niyo mga kapatid, sa sundalo, pag yung may mga takot, ang ginagawa ng kapitan doon, binabaril na yun, pinapatay na yun Nakakawa lang yun Yung tago ko yan, duwag-duwag pala yan. Di ba? Kunti ka Ay, iba, mga kapatid, kahit may tama na siya, siya lang bumibigay Sabi niya, sige, mauna na kayo. Ako na dito. Total, pabigat lang ako Ako na lang harap sa kanila. Sige, tumakbo na kayo. Sige, ako dito. Tanangin ko sila. Didelay ko yung ano nila. Paghabol nila siya, didelay ko. Sige,
Ang galing manood ng ano, no? Kasi ba nanonood? Siyempre nanonood. Sa natural na buhay, di ba? Tama po ba mga kapatid? Ano sabi ng Panginoon? We are in a spiritual warfare. Tama po. Kaya bilang member ka ng church mga kapatid, hindi pwedeng wala kang pakialam sa katawan ni Kristo. Paano ka nakakapaglingkod yan? Nakakapanghina ka eh. Tama po mga kapatid, sabi niya, ano sinasabi ng ginagawa mo? Okay lang po ang wala. Okay lang po pag umatin, kahit isang taon, hindi kayo umatin. Okay lang po yun, wala po problema. Oh, di ba? Tama? Amen. Pero kung lagi kang umatin, ano sinasabi mo? Dapat lagi tayong umatin. Dahil God is good. Tama mo ba? God is good. He never leave us nor forsake us. Amen? Nagbibigay ka ng kalakasan, nagbibigay ka ng inspirasyon sa kapatid mo. Nabibigyan mo yung mga mahihina, napapalakas mo, napapatatag mo. Yung ibang nagdadalawang isip na dyan, sabi niya, parang ayaw ko na yata umatin. Sabi niya, hindi, tuloy-tuloy ka lang. Ako nga. Sa umpisa niya, pero ngayon, tuloy-tuloy lang ako sa Panginoon. Kasi alam niyo, itong rapture, mga kapatid, pag tinuturo ito, nasabi ng iba, ay tatama rin ang tao. Kasi alam na nila eh. Ay, ito pala yun. Kailan naman dadating yan? Sabi nila ng iba, di ba? Tama. Pero nakikita natin yung panahon ngayon, mga kapatid. Tayo yung nakakita ng isang bansa ay sinilang sa loob ng isang araw. Panahon natin yun. Our generation saw what happened in Israel. Na dati, ang Israel, di sila nag-exist. Nag-exist sila 2,000 years ago. Pero after 70 AD, ano bang nangyari nung after 70 AD? 30 AD, Jesus Christ died and rose again. Tama? 30 AD po yun. So, still, ang Israel, bansang Israel pa rin yan. Pero, pagkalipas ng 40 years pa, o ibig sabihin, 30, 40, 70 AD, nilusob po yung Jerusalem. Nawasak ang Jerusalem, yung templo, nawasak po yun, wala pong natira doon. At bakit nangyari yun? Sapagkat sinabi ng Panginoon. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Sabi ng Panginoon, Jerusalem, Jerusalem. Sabi niya, the one who kills the prophet, the one who stones, whom sent to her. How often I wanted to gather your children as a mother hen gathers her chick under his wings. But you are not willing. Sabi ng Panginoon, now, your house will be left to you desolate. Tingnan po, iiwan na sa inyo ang inyong tahanan. Dati, yung sinabi niya, ang inyong tahanan, dati yun ang sinasabi ng Panginoon doon, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pero ngayon, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ang bahay ninyo ay iiwan na sa inyo wasak. Kailan po nangyari yun? Noong 70 AD. Iniwan sa kanila yung bahay nila. Pag sinabing iniwan sa kanila, wala sila nagawa. Walang nagtanggol sa kanila. Hindi sila pinagtanggol ng Diyos. Bakit? Because they rejected the Savior. Nireject nila ang Panginoong Jesucristo. Sino magtatanggol sa kanila? Wala. So, nawasak ang Jerusalem. Isipin mo kung isipin nyo mga kapatid. No? Di ba bayan ng Diyos yun? Di ba holy place yun? Di ba center yun ng gawa ng templo ng Diyos? Pero bakit nawasak? Di ba? Tapos ano sasabihin? Grabe naman yung Diyos yan. Pinayagan niya, bayan ng Diyos yun. Templo ng Diyos yung winasaktan. Nandun nag-templo sina David. Lahat ng mga hari, yun yung templo. Yung mga priest, doon nagsasamba sila. Pero bakit nawasak yung templo na yun? Grabe naman yung Diyos nila. No, mga kapatid. Binigyan sila ng pagkakataon na paroon ang anak ng Diyos para yun nga ang Savior. Pero tinanggihan nila ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ang bahay ninyo, dati bahay ng Ama, bahay ng aking Ama. Huwag niyong gawing palengke. Yun ang sinasabi niya. Huwag niyong gawing palengke. Amen? Pero hindi lang ginawang palengke. Nireject pa nila ang ating Panginoon. So sabi niya, your house will be left to you desolate. At walang nagawa ang Panginoon. Talagang desolate. Talagang wasak. So, 70 AD, nawala po ang Israel. Ang lahat ng mga Hudyo, ang lahat ng mga Israelita, mga kapatid, ay nagkalat sa lahat ng sulok ng mundo. Nagkalat na po sila. Until 1967. Na nagkaroon ng
ng yung paglaya nila at 1948 bumalik sila sa isang bansa itong 1948 na nakita natin. Lahat nagbalikan na po. Yung mga Israel, yung bansang, yung mga Hudyo, nagbabalikan na ngayon sa Israel. Nagbabalikan na sila. Kaya makikita nyo, buhay na po ang pagsambado ngayon sa Jerusalem. At ngayon, nakikita nyo, nandun na naman ang gera. Nakuha niyo po ba mga kapatid? So, nakita natin paano ang Israel nabuhay, paano sila naging isang bansa. 1948, sila ay naging isang bansa. Kaya sabi nila, malapit nang bumalik ang Panginoon. Pag pinangaral mo yan, malapit nang bumalik ang Panginoon, tatama rin na ang tao. Walang totoo mga kapatid. Kahit saan naman, maraming tamad. Di ba? Hindi dahil sa pinangaral mo to, kaya tinamad ang tao. Hindi. Kahit saan naman, kahit anong ituro mo, andyan yung mga tamad. Walang ginagawa. Di ba? Maraming naniniwala na gano'n. Pero yun nga, para sa akin, we do not judge truth by the few. Ano ibig sabihin mga kapatid? Hindi naman majority tamad. Nakuha niyo po, may mga tamad lang talaga. No? Kumbaga dahil ba dyan sa mga tinatamad na, hindi nila ituturo yung rapture. Hindi nila ituturo yung, at ganito yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi na ba nila ituturo yan? Kasi ang isip nila, babalik naman ng Panginoon. Di bumalik siya kung kailan, at kung hindi, di hindi, okay lang. Basta yan naman, darating. Kahit hindi ituturo yan, babalik ang Panginoon. Di ba? Pero excuse lang yun mga kapatid kasi hindi sila nagbabasa. Hindi nila ito tinitingnan, hindi nila iniintindi, inuunawa yung mystery. Na kung ano yung benefits nito, na kapag naintindihan mo to, sabi ng Panginoon, be steadfast, be immovable, and abound in the work of the Lord. Yung sumagana kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ako, nung isipin niyo since 2000, year 2000, ito ang dahilan kung bakit akala ko babalik ng Panginoon 2000. Yung alam ko na yun na babalik ng Panginoon. Diba? Nagkaroon pa ng Y2K. Kaya sabi ko, so yung positive yung nangyari sa akin, na nagpakasipag. Hindi ko naman inisip na magpakasipag ako, pero andun yung hatak. Yung gusto kong alamin, patuloy ako ganito, kahit nagtatrabaho ako, patuloy pa rin ako, linggo, ibigay ko sa Panginoon, tuloy-tuloy lang ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Amen? At nagbibigay kalakasan. Nakikita nyo, sa akin, may mga bumabalik doon ng mga kaibigan ko. Minsan natitrace nila ako sa online, sa online. Natitrace nila ako, pati yung mga kabrad ko sa UST, pinupuntahan nila ako. May pa nga nila minsan ako lang mag-pray doon sa induction nila, sa fraternity namin. Sabi ko, sa susunod lang, sabi ko ganun. Di nahilan ko lang mga kapatid. Pero ibig sabihin, nandun yung kapag nasa Panginoon kayo, nakikita mo yung buhay mo. Paano ka iningatan, paano ka inalagaan, lumaki sa Panginoon. Na nagtiwala ka sa buhay mo. Yung buhay mo, itiniwala mo sa Panginoon. Amen po. So, it is not, hindi dahilan yung lazy mga kapatid, hindi po. Pero sa Bible mga kapatid, kapag naituro na, dito sa chapter 15, naituro itong rapture mga kapatid, kasi rapture yun in a twinkling of an eye, you shall be changed. This corruptible will put on incorruption. This mortality will put on immortality. In a twinkling of an eye, isang mata, mangyayari yan sa'yo. Hindi yan mga kapatid, pag nangyari sa'yo, in a twinkling of an eye, mag-i-stay ka dito. Hindi. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung in a twinkling of an eye, biglang nagbago ka, itong katawan nabubulok, hindi na nabubulok. At yung may kamatayan na to, wala nang kamatayan. Stay ka lang dito. Hindi, wala ka na dito. In a twinkling of an eye, wala ka na dito. That is rapture. Nakita niyo mga palabas na yung mga Dracula. Palabas naman yung pastor. Yung The Dawn. Sino panood ng The Dawn? Yung Dawn, di ba? Biglang nandun na sa Europe. Nandun na siya sa Spain.
Tayo mga kapatid, wala tayo sa Europe, wala sa Spain, pag hindi tayo sa langit. Kasama natin ang Panginoon. Together, those who are asleep, who are rest, kasama natin. Kaya pati mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buwan, makikita-kita tayo sa langit. Sabay-sabay. Sasalubungin natin ang Panginoon. Amen. At ang katawan mo, hindi na nabubulok, hindi na namamatay. Tumatagos sa lahat ng mga matter. Pero may laman at may buto. Meron ka bang ebidensya ganyan? Yes, ng ating Panginoon sa Kristo. Basahin natin sa Luke. Pagbaba natin dito mga kapatid, makinig tayo. Pagbaba natin dito, itong mundo na to, babaguhin ang tawag, bagong langit at bagong lupa. Yun ang tawag dito. Kaya, para saan? Doon sa mga tao na tira, sa mga taong hindi nakasama sa rapture. Para ano? Para parusahan. At pangalawa, yung Israel na natira na talaga na kasi merong tinatawag na tribulation saints na nananampalataya pa rin sila. Sapagkat padadalhan ng Panginoon ng 144 evangelists ang Israel para maniwala sa Panginoon. Kasi ganun ganun ka gusto. May word yun. Ganun ka nais ng Panginoon na maligtas dahil bayan ito. Kaya magpapadala sa doon. Tayo, ano po tayo? Gentile po tayo, hindi tayo kababayan ng Diyos, pero naiugtong lang po tayo. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, mga kapatid, na yung mabuting gawa natin. Hindi po talaga mabuting gawa. Kahit anong gawin mo araw-araw na magpakabait ka, hindi mo rin kayang gawin yan. Kasi kung kaya mong gawin magpakabuti, hindi pupunta dito ang ating Panginoon. Tanggapin natin, tanggapin mo ang ating Panginoon sa Kristo at mabuhay ka din kay Kristo. So, lalo tayong lumalakas, lalo tayong nanais na interest sapagkat yung pupuntahan natin ay kasiguruhan. Amen. Hindi ito parang katangisi. Totoo ito mga kapatid. Hindi ito networking. Fly-by-night sinasabi, hindi po totoo po ito. Salita ng Diyos binabasa natin sa Bible eh. Tao talaga siya. May laman at may buto tayo. Tao, may laman at buto. Tatagos tayo dyan. Jesus Christ. Kaya nga, nagpakita ang Panginoon. 40 days nagpakita pa ang Panginoon. 40 days nagpakita ang Panginoon. Diba? Bago siya makita sa langit, 40 days pa. Para patunayan, buhay ako, buhay ako, buhay ako. Mabuhay ako. Buhay ang Panginoon. Kaya pag araw ng linggo, sumasamba tayo, buhay ang Panginoon. Buhay tayong lahat. Masaya tayong lahat. Sabi niya, masaya ba ang lahat? Sabi ko pa sa routine, masaya. Ganun pa iba. Masaya ba lahat? Masaya. 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 O, di ba? Buhay ka. Masaya ba lahat? Masaya. Galak tayo mga kapatid. Masaya po ba lahat? Amen. Kulang. Kulang. Masaya ba lahat? Amen. Kulang pa rin. Ako tanongin niyo. Gutom na, may dahilan na naman kayo. Alam niyo, bakit sanay tayong gano'n? Masaya. Kasi parang peke eh. Amen. Hindi, alam ko namang amen, di ba? Amen. Kaya lang, yung saya mo, parang ayaw mo ibigay. Ayaw mo i-broke out talaga. Parang bang, ang tawag dito. Di ba? Sa pagkakas. Tingnan ko ang mata mo. Ibig na, nagaling mo ngayon yung hindi kita makilala, hindi kita makita. So, tanggalin mo para makilala. Oh, ganyan. Amen. Pag sinabing, masaya po ba tayo sa Panginoon? Amen. Amen. Oh, saan yung gusto mga kapatid? Ako gusto ko yun. Amen. Kasi talagang masaya ka. Masaya.
Parents, mga kapatid, mga parents, mga magulang, alam nyo ba, kapag ang rapture nangyari, ang mga anak nyo, kahit kailan, hindi nakapasok ng ospital. Mga anak nyo, di ba? Hindi na. At hindi nila mararanasan ang kamatayan. They will never die anymore when rapture comes. Sapagkat when rapture comes, all you and your family, your children, will be together. Lahat po tayo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? Tayo magkakaroon ng glorified body, brand new body. And sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 19, di ba? Sabi niya, our citizenship is in heaven. So tayo dito, sila nag-apply sila sa Amerika, dual citizen. Tayo, pag tinanggap natin si Kristo mga kapatid, dual citizen agad tayo. Alam niyo po yung dual citizen? Yung citizenship mo dito sa lupa at yung citizenship mo doon sa langit. Meron na po tayo dual citizenship. Philippians chapter 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. So merong citizenship sa langit. Tayo po ay mga mamamayan sa langit. Tayo rin ay mamamayan sa lupa. Tama? Pero pag tinanggap natin si Kristo, tayo ay nagiging mamamayan sa langit. Citizenship. Citizen tayo sa langit. Heavenly citizenship. Oh. At ang sabi po dito mga kapatid, tuloy natin, mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Mula roon, hinihintay natin. Kasi citizen tayo. Para kung mayroong magulang sa ibang bansa na yung kukunin ka, di ba? Yung kukunin ka at doon ka natitira sa Amerika. Ito naman, si Jesus Christ. Kukunin tayo, hinihintay natin siya. Kasi citizenship na tayo sa langit, citizen na tayo doon, pero pag babalik na pa, kukunin niya tayo, dadalhin po tayo doon. Amen po mga kapatid. Yan yung sinasabi ko dito. Hihintay natin may pananabik. Dito tayo tuloy mga kapatid. Paano ba tayo naghihintay? May pananabik ba o may anong meron? Pag tayo na naghihintay, may katamaran ba? May pagkainip na, ano ba yan? Ang tagal. Di ba? Hindi, may pananabik. Dumating ka na. Sana dumating ka na. Lord, pag dumating ka. Yung gano'n, may pananabik, di ba? Hindi man siya dumadating pa, pero Lord, pag dumating ka, ang gawin ko, siyayakapin kita ako. Takot talaga ako sa'yo. Yung gano'n, ini-imagine mo lang. Di ba, pag babalik ako, nakita tayo, Lord, nagkita tayo dalawa. Doon din yung pananabik mo eh. Amen? O, yun. So, verse 21, sabi niya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad, ayan, tinayon, ng kanyang katawang maliwalhati. Everybody say amen. O, diba? Ang sabi mga kapatid, yung katawan natin, babaguhin tayo. Anong klaseng pagbabago to? Katulad, gagawin ng Panginoon na katulad ng kanyang katawan. Yan, yung katawan niya na hindi nabubulok, tumatagos. Walang kamatayan, walang pagtanda, walang pagkakasakit. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Yan ang hinihintay po natin. At lahat ng may ganitong pag-asa sa Panginoon. Ito yung pag-asa natin, di ba? Itong pag-asa natin sa Panginoon. Yung lagi, kasi yung maisip mo lang na babalik ang Panginoon, yung maisip mo lang na babalik ang Panginoon, babaguhin ka. Kahit na mayroon kang nararamdaman ko mga kapatid, may epekto yun sa'yo. May kapangyarihan para kung may sakit ka, gagaling ka. Nagpapagaling din mo sa'yo. Kasi iniaalis mo yung isip mo doon sa kahinaan o yung kahinaan. Sabi dito, yung katawan natin na may kahinaan, di ba? Papalitan ng yung may pagkabulok, papalitan ng hindi nabulok. Yung maisip mo yung mga kapatid, tumataas ka, nagbibigyan ka ng buhay nito. O lumalakas ka. No? Yun yung miracle ng Panginoon. Yun yung may kapangyarihan pa rin yun sa'yo. Na hindi ibig sabihin, hindi ka mananatiling ganyan. Hindi ka mananatiling may sakit, hindi ka mananatiling matanda, hindi ka mananatiling
may kamatayan, gano'n, mahina, hindi ka mananatili kapag bumalik ang Panginoon sa inyo. Lahat ng yan tapos na. Yun ang pag-asa natin sa ating Panginoon. Amen? So, sabi dito mga kapatid, kapag tayo ay ganito ang pag-asa natin, itong pag-asa natin ay nag-purify, naglilinis. Yan, basahin niyo chapter 1 John chapter 3 verse 3. Yung linis na ito, mga kapatid, ibig sabihin, linis. Pag naglinis ang Panginoon, katulad dito mga kapatid, nung pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, hindi lang kasalanan ang nilinis sa atin. Pati sakit at karamdaman, nilinis. At lahat ng sumpa, niligtas po tayo. We are redeemed by the blood of Jesus from all curses, from all sickness and disease, from all penalty, from all judgment. Niligtas po tayo, pinalis po tayo. Kaya kung tayo may ganitong pag-asa sa Panginoon, mga kapatid, yung sinasabi dito, nililinis tayo, hindi lang yung linis-linis na naging malinis ka sa harapan ng Diyos. Pati kung ano man yung meron ka dyan sa katawan mo, nililinis yun. Pinupurify ng Panginoon. Tingnan nyo sa verse 2, pakibasa ko ano po yung bakit sinabi yun. Si John ang may sabi nito. Verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngayon. Na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit, hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Yung ibig sabihin mo kapag hindi pa tayo napapalitan eh. Yung kalagayan talaga natin. Di ba? Pero sinasabi na natin kung ano mangyayari sa atin. Diba, papalitan. O yan. Ngunit, alam natin, sa pagdating ni Kristo, alam natin ito, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. O, maliwanag po ba? Makikita natin siya ng mukhaan. Pag nakita mo siya, matutulad mo sa kanya. Di ba yung mag-asawa pag lagi magkaharap? Nagiging magkamukha. Tignan mo si Pastor Rudy at si Stella lang. Hindi. Hindi, may time yan mga kapatid. Magkamukha yan. Ngayon, parang hindi magkamukha eh. Kasi, bakit sino hindi. Totoo yan, di ba? Isa nagkahamig na kayo. Yan. Amen? O, kaya sabi sa verse 3, mga kapatid, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa, ano yung pag-asa na yun? Na makikita mo ang Panginoon ng harapan, mukhaan at magiging katulad ka niya. Everyone say amen. O, akala mo basta sumunod lang tayo sa Panginoon? Hindi. Pag sumunod ka sa Panginoon, magiging katulad ka niya. Matutulad tayo sa Kanya. Malinis, may buhay na walang hanggan, maklusok, masigla, katulad ng Panginoon, may katawang hindi nabubulok. Amen. Yun ang pangako. Yun ang gagawin ng Panginoon. Everybody say amen. Now, kung tayo may gantong pag-asa sa Panginoon, mga kapatid, na nagpo-purify sa atin, ano naman yung mga walang gantong pag-asa? Yan, katulad nito. Meron sa Bible, sa parable, si Jesus Christ ang nagsabi. Sabi ng isang servant, matagal pang babalik ang Panginoon. Alam niyang babalik. Pero sabi niya, matagal pang babalik ang Panginoon. O, nakuha niyo? At tulad yan, lahat ng iba siguro, alam naman nila, babalik ang Panginoon. Pero sabi niya, matagal pang babalik ang Panginoon. O, tingnan niyo ito mga kapatid. Sa Matthew chapter 24, basahin natin. Verse 48. Yung kanina, yung may pag-asa, di ba? Pag may pag-asa ka, papakalinis ka eh. Ganito ang pag-asa mo, na babalik ang Panginoon, babaguhin ka. Hindi lang babalik ang Panginoon na basta babalik siya. Babalik siya kasi babaguhin tayo. May katawang hindi nabubulok at wala nang kamatayan. Babaguhin tayo ng Panginoon katulad niya. Yun ang pag-asa natin. Sabi niya, kapag ganyan ang pag-asa mo, yung may ganitong pag-asa, naglilinis ka eh. Papatuloy ka sa Panginoon, sumisipag ka. Tama ko ba mga kapatid? Pero what about yung mga tao? May nagsasabi, sabi niya, matagal bang babalik ang Panginoon? Anong naging resulta nila mga kapatid? Diba? 48. Ngunit, kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. 49. Kaya't sisimulan niyang bubugin ang kanyang kapwa, alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. O, lahat ng lasenggo, sabi ng Amen. Yan ang sabi ng Bible, kapatid. Pasensya na po. Trabaho lang po.
O, amen po ba mga kapatid? Amen? O, ano gagawin? Dahil sa alam niya, matagal pa, ano gagawin? Pahihirapan niya, hibibit pa, kalumi niya, sasaktan niya, ano yung mga kapatid? Kaya ano-anong gagawin sa mga mananampalataya. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nakita niyo resulta pag hindi, walang pag-asang ganito. Amen? Ang ibig sabihin nito, ang magiging resulta, hindi mo masusunod yung nais ng Panginoon. Ano yun? Ang nalalabag mo, na kukontra mo, yung sabi ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself. Bakit? You will beat. Sasaktan mo, pahihirapan mo ang mga mananampalataya. Alam niyang babalik ang Panginoon, pero sabi niya, matagal pa. Hindi siya naniniwala doon sa malapit na. Tayo ngayon mga kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, malapit na. Hindi matagal, malapit. Kahit sabihin mo, matagal pa, hindi, malapit. Hindi po ba tayo mga kapatid? Although alam niyang babalik ang Panginoon, pero paniniwala niya, matagal pa mga kapatid, siya ay lalakad na parang against doon sa commandment, loving one another. Amen po mga kapatid. Natututo po ba tayo? Amen. Kilala po ba natin kung sino dadating? Sino po dadating? Hindi pa sabi, Jesus Christ ba? Hindi ba yung Diyos? Jesus Christ. Sino po dadating? Yan, si Jesus Christ. Siya ang ating bridegroom. We are His bride. Alam po? Amen. So, another thing. So, malinis po ito sa atin. Sino babalik? Ang ating Panginoon. Makikita natin siya ng mukha. At siya rin ang magrulong dito sa lupa. Rule for 100 o 1,000 years. Ruler dito sa buong mundo. Mula sa Jerusalem, i-rule niya ang buong mundo. Kaya lahat ng tao makikilala nila si Kristo. Kahit mga tao sila, kilala nila. Wala po si Satanas doon mga kapatid. Wala. Kasi si Satanas hinuli. Kaya lahat ng tao gagawa sila sa sarili nila ay, andyan na si Jesus Christ. Pero may kamatayan pa rin sila. Na-imagine niyo po ba yun mga kapatid? Another dito, tingnan natin, yung sinasabi nila na judgment seat. Di ba? Meron yan, judgment seat. Sabi niya, di ba harap tayo sa judgment seat ni Kristo? Sa chapter 10 ng 1 Corinthians, basahin po ninyo. Sa English, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Yung judgment seat, mga kapatid, sabi dito, ito tayo yung judgment, parang hukuman, ano? Hindi ko ito hukuman. There's no judgment na word dyan. Yung judgment yan is, ang tawag dyan is bema seat. Pag sinabing bema seat, ito yung lugar, mga kapatid, na kung saan ang ibinibigay dito is reward. Hindi po judgment. Hindi po hatol, kundi yung reward na tinatanghal dito yung mga nanalo, yung mga nagtagumpay. Yun. Yun yung haharap tayo. Nagtagumpay tayo sa Panginoon. So, ang binibigay dito yung reward natin. Tatanggap po tayo ng reward. Kung may ginawa kang mabuti, dito po yun. Hindi po sa white throne judgment. Yung white throne judgment, kaya nga white throne yung mga kapatid, bubuhayin doon yung mga nandun sa libingan, yung sa lahat ng sa Hades, yung mga namatay sa dagat, yung namatay sa lupa, yung namatay sa kahit saan lugar na kung saan naroon ng kamatayan, mga kapatid, tatawagin lahat yun, mga kapatid, bubuhayin lahat yun, at doon, sasabihin sa kanila ang hatol sa kanila. At pagkatapos doon, dadalhin sila sa impyerno. Wala na po doon yung sasabihin mo may ililigtas ka. White throne judgment na yun. Itong judgment seat in Christ, ito mga kapatid, ibig sabihin, ito yung mga taong nagtagumpay sa Panginoon na nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon at lahat ng ginagawa po natin. Kaya sinasabi ko, lahat ng mananampalataya may paglilingkod. Tayo po ay naglilingkod. At yung paglilingkod natin, may reward po ang Panginoon sa atin. Amen po? Yun po yung judgment seat na tayo po ay tumatanggap. Kung gumawa tayo ng mabuti at naglingkod tayo sa Panginoon, mabuti ang pinaglingkod natin sa Panginoon, meron tayong tatanggapin sa Panginoon. Amen? Sa judgment seat, o bema seat na ito, mga kapatid, we can say, mga kapatid, na hindi tayo tatayo dyan. Kung titingnan natin, hindi na tayo nakatayo dyan bilang sa
Sa judgment kasi, sa white throne judgment, ang mga tao doon, may kamatayan pa. Pero dito sa judgment seat, ang mga tao dito, mga kapatid, ay meron na glorified body. Wala na po kamatayan, wala na pagkabulok. Ibig sabihin, ligtas na po ang mga tao ito. Maliwanag po mga kapatid, tayo po ay mayroong, we have passed from death to life. We have the forgiveness and we are justified through our Lord. We are justified from all the law, no? Justified from all things. Naging matuwid na tayo ng Panginoon. Kaya lahat ng humaharap dito sa judgment seat ay mga ligtas na tao na nasa glorified body na sila. Amen. Tumatanggap na lang sila ng reward. Mabuti ang ginawa mo. Ayan. Kaya yung walang ginawa naman mga kapatid, walang tatanggapin. Doon naman makikita mo doon. Kaya sa langit, parang merong, kung maiintindihan nyo, paano wala namang ginawa. So, ibig sabihin, wala silang reward. Naka nyo po, mariligtas, pero walang reward. Sa isang nagbibigay ng reward, tapos ikaw naiwan, wala kang ginawa eh. Hindi wala, sorry ka. So, may mababa pa rin. Naka nyo po. Pero, sino naman magugusto ng gano'n mga kapatid? Naman po, kaya gusto natin lagi, merong matanggap tayo, may ginagawa tayo sa gawain ng Panginoon para tumanggap tayo ng reward na at least, kumbaga, lahat talaga tayo tumanggap ng reward. Napakadali namang maglingkod sa Panginoon eh. Amen po ba? Amen. Hindi naman mahirap maglingkod sa Panginoon. Everybody say amen. Praise God. So, after the rapture, mga kapatid, tingnan nyo, no? Meron na tayong katawan na bago. Yan ang talagang matatanggap natin sa Panginoon. At ito ay pag naintindihan natin ito, nagpo-produce ito, mga kapatid, ng totoong buhay na malinis sa Panginoon. Kasi pag sinabing holiness, yung banal, hindi yung banal, yung lagi nagsisimba. Pag sinabing banal, mga kapatid, you are separated from the world. You are separated. Yung sineparate ka na ng Panginoon. At tulad nito mga kapatid, araw ng linggo ngayon, di ba nakita natin nakaseparate po tayo? Nandiyan po, yan yung sinasabing banal. Hindi yung nagsimba ka, banal ka na. Hindi. Ang sinasabing banal, yung you are separated. Hindi ka umaayon doon sa sanlibutan. Nang inisip mo, itong araw na to, pahinga talaga ako. Hindi. Ang pahinga natin dito, ay yung tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Nagpapahinga tayo sa natuto tayo magpahinga doon sa finished work ng Panginoon. Ano yung finished work ng Panginoon? Tayo niligtas ng Panginoon. Kaya tayo, kung meron tayo sakit ngayon, mga kapatid, pinagagaling ka na ng Panginoon ngayon. Tingnan nyo, di ba ang tao, pag may sakit, ano sasabihin ng doktor? Pahinga. Totoo yun. Sa Panginoon, sa tingin nyo, yung pahinga lang. Hindi. Yung pahinga mo, gumagaling ka. Yung pakikinig mo na sa salita ng Diyos, that is your rest. Resting in His Word. Tama? And while you are resting in His Word, you are getting Him by His Word. Hindi natin, kaya naniniwala agad sa doktor. Ay, ano ba yan? Ay, overpati ka. Pahinga ka lang. Nagpahinga ka talaga. Tapos bigla kang gumaling. Galing yung doktor. Pero hindi mo alam kung nangyari sa'yo. Pag nakuha niyo po, naniniwala agad tayo. Pero hindi mo alam. Kung Diyos pa rin ang nagpagaling sa'yo. Tama po ba? Lalo na ngayon nakilala mo ang Panginoon. Kung sinabi, magpahinga ka. Kung ano mang problema mo, magpahinga ka sa Panginoon. Rest in His Word. Kung may problema ka, aayusin ng Panginoon. Kung may sakit ka, pinagagaling ka ng Panginoon. Kung may problema kang ganitong, ano problema mo yan, tutulungan ka ng Panginoon. He will give you wisdom. Wala na po ba, mga kapatid? So, that is rest. Meron pakinabang lahat. May nangyayari sa buhay mo. Praise God. Kaya nga sabi ng Panginoon, the more you see the day is coming, do not forsake the assembling of God. Huwag niyong kalimutan, lalo na ngayon na nakikita niyo na malapit na ang panahon. Diba? Lalo na ngayon nakikita na lalo tayo magpasipag, lalo tayo lumapit sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan ang assembly. Pagtitipon. Sabi niya, malapit na bumalik ang Panginoon, di muna ako pagtitipon. Pag nararamdaman ko na malapit na talaga, saka ako magsisip. Hindi ganun mga kapatid. Ano sabi sa Matthew chapter 24?
Kasi nag-isip na malayo pa ang balik ng Panginoon. Sabi niya, dadating ang Panginoon doon sa oras na hindi niya alam. Naranasan niyo na ba yung mga kapatid na minsan sinabi mo na, teka, hindi ko makalimutan to. Tandaan ko talaga to. Tandaan ko to. Lagay ko sa isip to. Tapos nung umalis ka, nakalimutan mo pa rin. Nakaya? Teka, bakit ko nakalimutan yun? Tinandaan ko na yun eh. Ayun nga eh. Kasi ang tao, akala mo kasi kaya mo. Jesus Christ, our bridegroom, is coming for His bride. At tingnan natin sa Book of Revelation, sa last book of the Bible, sa last chapter, chapter 22. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? I, Jesus, have sent my angels. So si Jesus Christ ang nagsugo ng kanyang anghel to testify to you these things in where? The church. So sa church lang natin maririnig ang salitang ito. Tama po? Hindi natin ito maririnig kahit saan. Sa church lang po. So I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the church. Ang sabi niya, I am the root and the offspring of David, the bride and morning star. So Jesus Christ is, ang sabi niya, to testify to the church that Jesus Christ is what? The root and the offspring of David. Sa Tagalog, yan, ugat at supling ni David. Dito tayo tumingin, mga kapatid, naguguluhan ng tao. Sino sabi niya, sino ba ang Diyos? Ganyan, di ba? Tatlo ba? Hindi ko tatlo. 3 in 1. 3 person in 1. Di ba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. But Jesus Christ is God. Is the God. Diyos siya. Kaya nga, nung naparito siya mga kapatid, hindi lang po siya basta tao. He is 100% God and 100% man. Kaya sinabi niya, I am the root. Pag sinabing root, ugat ng, pag sinabing ugat, iba yung puno, may ugat. Yung ugat, yun yung nagpo-produce ng buhay. Tama po? So, tinutukoy niya dito yung kanyang deity. Diyos siya. And the offspring, ano yun? Siya rin yung bunga. So, tinutukoy naman ng Panginoon dito yung pagiging tao. He is 100% God and 100% man. Amen po. So, hindi po ito nililinaw po dito sa atin, mga kapatid, nagpapakilala ang Panginoon kung sino siya. Hindi lang siya basta tao. Yung iba kasi sabi niya, si Jesus Christ, tao lang yan. Hindi. Diyos siya. 100% God. He is the root and offspring of David. Tingnan mo, isang puno lang yun, ha? Sa Tagalog, ano yung offspring of David? Anak siya ni David. Tama? Anak siya ni David. Yes, tao si David eh. Diba? Anak siya ni David. Pero, ano siya? The root. The root of David. Ano yung David? Yung pinanggalingan ni David. The root yung nagpo-produce. So, ano yun? Saan nagaling si David? Yung Diyos. Yung Diyos ang naglagay kay David. Ako, mo ba? So, He is God. And offspring, He is humanity. 100% God and 100% man. Everybody say amen. So, ito yung mga revelation dito na sinasabi dito mga kapatid. At ano pa po yun mga kapatid? The bright and morning star. Alam niyo po ba yung the bright morning star? Sa church mga kapatid, darating ang Panginoon as the bright and morning star. Ano sa Tagalog yung morning star? Tala sa umaga, the bright and morning star. This is the final chapter of the Bible, Revelation. And the last chapter of the last book of the Bible. Tama? Na ano sabi? He is the bright and morning star, Jesus Christ. So the church, Jesus Christ, mag-appear siya as the morning star. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, sa Old Testament, kung ano yung huling aklat? Ang huling aklat sa New Testament ay the book of Revelation. And the last chapter is chapter 22. Tama po? Yan. At ano sinabi ng Panginoon doon sa last chapter? I am the bright and morning star to the church. Sa Old Testament, ano ang last book? Malakay. Tama?
Anong last chapter? O yan, tingnan nyo naman dyan kung paano siya magpapakilala. Kasi yung Old Testament, yun yung mga Israel, yung bansang, yung Israel, kababayan ng Diyos. Dito sa New Testament, ito yung sa church. Yung panahon natin ngayon, the New Testament, tama? Sa church. Yung sa panahon natin ngayon, ang Diyos, ang ating Panginoon magpapakita as the bright and morning star. But to the Jew, sa Malakay, basahin nyo, chapter 4, verse 2, Tagalog, sinag ng araw. Sa English, sun of the righteous. S-U-N, sun, sinag ng araw. So sa mga Hudyo, dadating ang Panginoon bilang ano? Sinag ng araw. Sinag ng araw, sun. Pero sa church, dadating ang Panginoon as the bright and morning star. Ang tanong, ano ang unang lumilitaw? The morning star? Sino ang unang lumilitaw sa umaga? Yung morning star o yung sun? Morning star. Kaya nga, babalik ang Panginoon, yung rapture, no? Sumisikat ang star, o yung star, nagkakaroon ng, nakikita natin yung star, mga alas 4, alas 5. Tama ba? Nandiyan na kagad yan. Yan yung morning star. Darating ang Panginoon, mag-a-appear ang Panginoon sa church as the morning star. Kaya umaga. Kaya unang makakakita, ang makakakita sa Panginoon ay ang church. Unang babalikan ng Panginoon, yung church. Kasi umaga pa lang. Amen? Pero yung Israel, yung bansang Israel, di ba? Babalik ang Panginoon sa kanila kasikatan na ng araw. Sun. Di ba? Kasikatan ng araw, yung tanghaling tapat. Yung babalik. Yun yung second coming. Second coming is the sun. Jesus Christ will appear as the sun to Israel. Rapture, Jesus Christ will come as the bright and morning star to the church. Kaya may distansya. Before the 7 years tribulation, nandiyan ang Panginoon. After the 7 years tribulation, babalik ang Panginoon para sa Israel with the church. For the church, Jesus Christ comes as the bright and morning star. And for Israel, He comes as the sun. Amen po? When the world is dark, get ready. Because, sabi ng Panginoon, I am coming as the bright and morning star. Darkness is coming. We are in the dark times na ngayon. Sabi niyo, ito yung kadiliman. Nakuha niyo na gera, pagmuluhan, rumors of war, mga pandemic, mga sakit na hindi na kayang gamutin, kung sari-saring gamot, sari-saring sakit ang nariyan. Okay po? Amen? Amen. Now, ito, maganda ito mga kapatid. Dito sa last chapter, may sinabi pa po dito. Tuloy natin yung basa balikan natin Revelation. So I, Jesus, have sent my angels to testify to you these things in the church. I am the root and offspring of David, the bright and morning star. Verse 17, and the Spirit and the bride say, come. Let him who hears say, come. Let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water and life freely. Sabi dyan, the Spirit and the bride say, come. Pag alam mo nang pabalik ang Panginoon, the Spirit and the bride say, come. Amen? Alam nyo dito, ang larawan dito mga kapatid, ay larawan ng panahon ni Isaac. Si Isaac, inutusan ni Abraham yung kanyang unnamed servant, inutusan para ihanap si Isaac ng mapapangasawa. Ano po? So, inihanap ng alipin si Isaac ng mapapangasawa. Hindi si Isaac ang naghanap ng mapapangasawa. Yung alipin. Siya ang kumuha. So, nung nasumpungan niya si Rebecca, yun na yun, mga kapatid. Ito na yung babae. Diba? So, dinala niya, pumayag si Rebecca, sumama doon sa servant ni Abraham para dalhin kay Isaac. Pumayag siya, mapapangasawa kasi naghahanap daw yung master niya ng mapapangasawa. Pumayag si Rebecca. Sige, sasama ako. At hinandugan siya ng maraming handog. Now, itong istorya nito mga kapatid, narawan po ng church. Istorya ng church po ito. Si Isaac representing the Son. Amen? Jesus Christ.
Rebecca representing the bride, the church. Amen? Abraham representing the father. Nakanya po, sino naghanap ng mapapangasawa ni Isaac? Unnamed servant. So that is, yung unnamed servant, yung kapag unnamed servant, ibig sabihin, that is the spirit. Siya yung naghahanap ng mapapangasawa. Sa church, mga kapatid, ang kumikilos sa atin is the Holy Spirit. Siya yung naghahanap ng mapapangasawa ni Jesus Christ. Tayong lahat ay tinawag dito ng Espiritu ng Panginoon. Ano yung Espiritu ng Diyos? Yung salita na napapakinggan natin. Dahil sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, na-realize natin na tayo pala ay asawa o bride o kasintahan ng Panginoong Jesucristo. Mapapangasawa ka. At tayo ngayon mga kapatid ay asawa na nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba mga kapatid? Kaya nga si Rebecca, on the way, pauwi na sila kay Isaac. Sa bahay ni Isaac, mga kapatid. Sino laging kausap ni Rebecca? Hindi si Isaac. Yung Espiritu. Nag-usap sila, at siyempre yung Espiritu, pinapakilala niya yung master niya. Alam mo ba yung master ko? Mahal ng amo niya yun. Diba? Tama? Parang ngayon din, mga kapatid. Oh, hindi ako mga kapatid. Yung Espiritu, tinuturo sa akin sa salita ng Diyos. Alam niyo ba? Si Jesus Christ, mahal na ama. Siya ang pinakamamahal na ama na parito, namatay para sa iyo. Tama po ba mga kapatid? Para gusto tayong iligtas ng Panginoon. Gusto tayong galing sa langit. Amen. Kaya sabi dito mga kapatid, the Spirit and the bride say come. Say come. Everybody say come. Say come. Okay mo po? So tayo mga kapatid, bilang tayo yung mga anak na ng Panginoon, sabi ng Panginoon, I will come quickly, suddenly, biglaan, 3 times in the last book. And in the last chapter of the last book of the Bible. Na ibig sabihin, doon pinakikita kung gaano ka, yung sabik, yung word na sabik ang Panginoon na gusto na niyang dumating. Amen. Sabik na siya. I will come. Behold, I come quickly. Not in terms na time, but suddenly. Bigla na lang. Anytime na, ulit ko. Pwede ngayon, pwede bukas. Pwede makalawa. Wala nang dahilan para hindi bumalik ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, and the Spirit and bride say, come. Ano yung ibig sabihin? Sino yung Spirit? The Holy Spirit. Sino yung bride? Tayo. Sino makakapagsabi sa atin? Sino kaya niyang sabihin? Come. 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 Kaya nakaraan siya, sabi ko sa inyo, minsan dumarating sa tindi. Okay, minsan sa tindi ng hirap. Hindi mo inisip na, paano ba ito? Hindi. Sasabihin mo na lang, Lord, come. Lord, come. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi ko basa. And the Spirit, the church, and the bride, tayo, and the Spirit, the Holy Spirit, say, come. And let him who hears say, come. Sino mo nakakapakinig? Magsabi ng come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts, come. Whoever desires, let him take the water. And sabi niya, life freely. Water of life freely. Jesus Christ, kung paano siya, gustong-gusto na niyang bumalik. So, nandun ang pananabig niya para makabalik sa atin, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ay hinihintay lang ng Panginoon na magsabi niya, come. Sino sabi niyo, come? Paano sila magsasabi yung come? Ano yan? Dadating na lang Panginoon kung kailan. Kung hindi. Kung babalik, nang mangyayari naman yan. No. Sabi ng Panginoon, Spirit and bride say, come. Amen. Ito yung sinasabi sa Bible. Marami ang hindi makapagsabing come. Why? Kasi ang isip nila, bound. In bondage dun sa pangailangan ng sanlibutan.
Ay, may pangarap pa ako. Ay, meron pa akong negosyo. Ay, meron pa akong ganito. Kaya, yung sabihin mo, come, hindi niya masabi. Mahirap sabihin. Pero yun lang, hinihintay ng Panginoon. Alam niyo, ang hinihintay ng Panginoon sa Israel, mga kapatid. Yung tayo, kung sasabihin lang nila. Yung, blessed be the name of the Lord who comes. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Yun ang hinihintay ng Panginoon nung nandito sa salita. Pero walang nagsabi. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Pag sinabi nila, mga kapatid, biglang magpapakilala ang Panginoon. Pero wala. Anong ginawa nila kay Jesus Christ? Pinagbabato. Nung pumasok siya doon sa Jerusalem, di ba pumasok siya yung mga palaspas, mga bata sa saway. Ano siya na, ba't kayo siya sabi, huwag nung gawin yan. Sinaway yung mga bata. Sabi ng Panginoon, sabi ng bata. Hindi niyo ba alam sinasabi ng Panginoon? Blessed, sumisigaw. Sabi niya, blessed is He who comes in the name of the Lord. Kasi, the name of the Lord to eh. Dumarating na ang pangalan ng Panginoon. Si Jesus, narito na ang tagapagligtas natin. Wala nang nagsasabi. Kaya, paano? Wala silang kaligtasan. So, paano? Reject nila. Kaya, ang kaligtasan, kanina napunta sa atin. Tayo naman, sa last book of Revelation, sabi, Spirit. Sabi niya. And the Spirit, and the bride say, come. Ano na, kataas siguro, sasabihin, come. At ang nag-church, masabi, come. We are for the yung marami alam sa Bible, head full of Bible knowledge. Diba? Yung iba, they're after yung Bible knowledge lang, Bible knowledge. Pero sa atin, sa Panginoon mga kapatid, hindi po Bible knowledge lang. Yung heart, full of compassion. Full of passion and love for the Lord. Hindi yung full of Bible knowledge. Alam ko lang sa Bible. Ay, alam ko yan, sinasabi lahat yan. Yan, di ba? Makapaginig lang siya, pag-uwi na, alam na ako. Alam ko na sinasabi mo. Kaya kailangan ng Panginoon. Gusto ng Panginoon. Gusto natin. Mapuno na yung pananabik ng kapangasawa ko. Ang kasama ko. Sa atin, sa Panginoon sa Kristo, yung bridal affection mo. Come, Lord Jesus. Come. Everybody say, come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Yung galing sa puso. Come, Lord Jesus. Hindi naman minsan kailangan sigaw. May nasa inyo naman yan. Pero ako, yun nga, ako, honest lang. Nasasabi ko minsan sa naranasan mo, di ba? Sa buhay natin. Kasi alam mo nang nabalik ng Panginoon. Why not come now? Come, Lord Jesus. Come. Marami tayong kinatatakutan, marami tayong naalala, pero mas maganda sabihin mo, Jesus come. Kasi alam niyo mga kapatid, kung hindi mo siya bumalik, meron siyang ibibigay sa'yo. Okay po. Wait lang na. Ano bang, sige, ano ba kailangan mo? Sige, padala. Bibigay ko. Ba, gano'n? Hindi pa ngayon na. Ako na po. Sige, tuloy ka lang. Sige, gawin ko lang po. Sige, bibigay ko sa'yo. Amen. Kaya yung sasabihin mong come, hindi yung pang talagang babalik siya. Pwede. Mangyari yun. Possible yun. Most likely. Lahat ng mga church, sa ngayon, nakikita natin sa panahon natin yun, di ba? Wala ka tayong magawa sa China eh. Di ba tama? Samahan pa ng Vietnam. Inagaw din yung isang natin ka. Wala rin tayong magawa. Talagang nag-ano na kayo mga kapatid. Nagkakagirian na. Hindi lang yung gera-gera mga kapatid. Yung mga darating na mga lindol, yung mga darating na kung anong mga, hindi natin alam yun. Bigla na lang yun. Alam niyo paano dumating yung bomba dun sa Amerika, yung Twin Tower? Nakayo, bigla na lang dumating yun. Yung pumutok yung vulkan, bigla na lang dumating yun. Ano po? Amen. Sabi mo, nagsasaya ang tao. Sa ngayon, ang inisip natin ngayon, kung iisip natin yung pagdating ng Panginoon, anytime yan. Hindi ito way ng Panginoon para matakot tayo, kundi maging aware tayo. Maging alert po tayo. Realize
God wants you to realize that this day is the end times. We are living in the end times. Be aware. Amen po ba mga kapatid? And Jesus Christ is waiting for you. Nasasabihin natin, is waiting for the Spirit and the bride to say, tingin ko, ang Espiritu is saying, come. Ang hindi na nagsasabi ng come, tayo. Kumbaga yung alipin, di ba? Di ba yung alipin dyan, yung Rebecca? Gusto na niya, nung alipin, makauwi na. Alam na niya malapit na tayo Di ba? Nandiyan, buwa tayo mga kapatid. Malapit na tayo Pero siyempre si Sarah, ay si Rebecca, siyempre na-imagine niya si Elsa. Ganyan po tayo. Minamahal natin yung tao na hindi pa natin nakikita. Kaya nga pinapakilala sa atin ng mabuti para pag nakilala natin siya pala. Amen? Dahil po natin tumayo.